Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, May 23, 2025 at finally, nag-bounce na yung market natin at may nakita ulit tayong na net foreign buy na ulit dito sa market natin. So, kahit pa paano, medyo nawala yung negative perception natin sa market. Hopefully, bounce na to ulit. Nag-form siya ng higher low formation malapit dito sa MA 100 natin. So, kung napansin nyo, karamihan ng mga gumalaw ngayon is blue chips. So meron pang pagpitik yung market natin pagdating ng pre-close. So may konting pump yung market natin. So nag-close tayo 6,413.10 and nag-up tayo ng 1.71% yung 0.7 nung pre-close na siya and meron tayong 128.87 o 126.87 million net foreign buy. Ayan. So hopefully tama na bounce yung nakikita natin dito sa ating market. So pagdating sa US market, kagabi sideways lang naman siya. Pero kung napansin nyo kanina, bloodbath pa rin sa Asian stocks. Marami sa kanila is mapula. European stocks medyo bumabawi na siya and then yung crypto malakas pa rin yung ating mga cryptocurrencies naman. So, laki ng ginalaw ng ng mga major coins natin. So, mamaya silipin natin yan. Okay, so ABA, yung pinaka-winner dito sa market natin for the week kasi after ng uh, pullback na malakas, dire-diretso naman na nag-bounce yung kanyang price action. Ayan, so congrats po yung mga merong aba na stocks. So catalyst siguro pa rin yung yung pinaka-earnings niya kasi medyo maganda yung yung results naman niya. So aba nag-up siya ng 11.67%, meron siyang 900.47k net foreign buy. And then representative na siguro ng mga property stocks, medyo sila yung bumanat ngayon. So SMPH yata yung nauna, pero Ali yung nandito kasama sa trending stocks natin kanina, wala na si Ali dito. So anyway, nag-up siya ng 3.10% and meron siyang 30.15 million kailan net foreign sell. And then si PhilWeb, another 2.58%. Kapon kasi nag-up to ng 5%. So nandito sa mga penny stocks ulit yung ating ibang traders. So nag-up siya ng 2.58% and meron siyang 38.7K net foreign buy. Ayan, pati si GGS na nag-ukay ulit. So bumawi na siya. Hopefully mabawi niya ulit yung 13% na run up niya noong Monday. So nag-up siya ng 3.13%. Meron siyang yan, kahit pa paano, 20.08 million net foreign buy. Tapos si Lotto, ayan, so ito is isa sa mga nakita ko na medyo magandang galaw. So nag-up siya ng 7.5% and meron siyang 383k net foreign buy. And lastly, si Megawide, tingnan natin yung kanyang chart kasi nag-breakdown after ng marami siyang publicity pero nag-breakdown pa rin siya. Nag-close siya ng negative 7.84%. Meron siyang 4.49k net foreign sell. Ayan. So, big caps yung karamihan ng gumalaw for today's trading. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, itong ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako lagi dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading community. So weekends naman, so aral-aral ulit tayo dito sa ating market. So yung mga nakasubscribe, ayan, hopefully bumalik na yung views natin kasi nag-bounce na si market. So check mo lang, pag-aralan mo over the weekends yung ating mga trending stocks. Company reviews, sino ba yung IPO? Si Maynilad, upcoming. Profit or losses sa market, mga sample trades lang naman yan. Basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management and yung ating basic learnings dito sa PSE market naman. Okay? So double check mo na lang yan. Sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to, so meme coins pa rin yung tinitrade natin dito. Kahit na umakyat na yung mga major coins sold lang. Pero sa meme coins, nandun yung labanan. Okay, so check mo lang yung mga posts natin dyan, Facebook account para sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page na Palabi Trader. And then sa Butikipik, dito sa mga articles natin sa local market. So meron tayong mga post dito, konti lang yata yung na-post ko for
today's trading. So namayagpag ngayon si properties, sila kasi yung battered for the week. So nag-bounce sila ng malakas mga 3%, 4% kanina. So kaya nag-up siya ng 2.32%. Followed ng nanguna pala si finance 2.38%. And then si holding firms is 1.81%. So binawian naman ngayon. Kahapon kasi ito lang yung berde. So binawian naman ngayon si mining and oil stocks natin. So very good. Meron tayong 126.82 million net foreign buy. So tansya ko sa kanya, nasa 600 million lang yung nandito sa market natin. Pero okay lang kasi at least nandiyan naman sila. PLDT reported over 40 million active data users in Q1. As ito yung closing natin. Okay. So kung sisilipin mo talaga ang daming blue chips and SMPH nag-close 3.52%, BDO 3.15. So swerte pala yung mga sumalo, no? GGS 3.13, Ali 3.1, BDO 3.08%. So the rest, karamihan is verde. So ang tinamaan si Monde ulit, negative 3.17%, si Globe, minus 2.89, and Pure Gold, minus 0.95. Hindi pa rin tumitigil ng buo si China Bank. So, negative 0.68%. Pero maganda yung run up ni China Bank last time. Okay, so nung around 2, baka mag-pre-close, so 1.27 lang. Pero nag-close tayo is 1.7%. Ayan. So, maraming binomba na blue chips. So Asian equities rebound pero kanina umaga siguro yan. Kanina sinilip ko yung Asian equities medyo mapula. Special mention si STI ni Day Market Securities, owner of the country's largest network of private schools, posted a 45% increase in net income. Ayan. So hidden gem ulit si STI. Kaninang alas 12, malakas na talaga 0.87. So marami talaga. Pero nawala si PLDT Tsaka si Avoites Equity Ventures, sila yung nanguna kaninang umaga. Avoites Equity Ventures unit eyes for new shipbuilding locators in West Cebu. Ali is focused on residential and investment property mix to enhance profitability. GMA7 Q1 net income, mataas siya, 293%. BSP nag-rate cut, so baka ito yung catalyst ng market. Stable inflation near the 2 to 4% target, pero sluggish yung GDP daw natin. Bloom at saka si Plus. Could DG Plus replace Bloomberry in the PSE index rebalancing this August? Ayan, may good news pala yung alaga natin na si Plus. Antayin na lang natin mag blue chips. Kasi tama nga naman, di ba? Kung market cap lang, market capitalization ang usapan, lamang na tong si Plus kumpara dito kay Bloom. So, tignan natin sa next na rebalancing this August para sa mga blue chips natin. Makita mo naman yan pag nagbi-breakout na siya bago i-announce. Tapos pagka-announce, saka magpa-profit taking naman siya. Okay? So URC, first quarter, okay, so slightly down, malit lang. ASN, first quarter is 21% decline. So mukhang mahirapan pa rin si ASN natin dahil doon sa stock rights offering niya, di ba? NGCP received regulatory approval for two major transmission project. Umaga pa lang, 0.1% na pala tayo. Ayan, so good vibes siya pagising. Apple, Tesla, Nvidia shares to trade as tokens on Kraken. Sabi ng Wall Street Journal. So Bitcoin, kahapon to na nag-111. Pero mataas pa rin eh. Nakita ko mataas pa rin siya. So yan yung pinakamataas niya, peak. Okay, so kagabi, mix yung galawan ng US market. Share buyback, Costco, Fruit, Ali at saka si Cebu. US jobless claims rise 227K. ABA reported a first quarter net income of 107 million, reversing 15.3 million loss from the previous year. Ayan. So, good catalyst para kay ABA. STI, okay, maganda yung earnings. Tapos yung galawan kapon. Ongoing pa rin yung hindi na uubos yung share buyback ni Ali. Ayan, buti may tutulak. Ali Meg, Robinson, SMPH, Ayala Land, mga properties to. Mega World, Robinson, and SM Prime are set to ramp up premium residence developments in the next
1 to 2 years. GGS acquired this stake as part of the compensation it received for BPI's acquisition of Robinsons Bank. Earns, ayan, so ito pala yung catalyst niya, 392 million from BPI. Dividends lang ha, milyones yung kinita niya. Okay, so STI, AGI confirms Newport World Online Casino revamp. Ayan. So, okay, good catalyst and then mix lang yung galawan sa US market naman. Okay? So, double check na lang po yan. Patalasas ulit tayo. So, guys, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, check mo na lang yan. So, tingin tayo dito sa galawan ni PSE. So, finally, nagkaroon ng buhay yung andap-andap na price action natin. So, pero hindi siya daw G, no? Bullish. Siguro bullish engulfing candle na lang. So, tingnan natin by next week kung may follow-up yung galaw natin. So, kung babounce pa tayo by next week, meron tayong sideways channel dito na form. Or, pwede mo ring interpret na higher high kumpara dito and then higher low kumpara dito at saka dito no or dito. Ayan, so good sign kahit pa paano. So pero ang inaabangan ko lang lagi as usual, alam niyo naman yung ating net foreign buy pa rin. Kailangan natin yan para mag-push yung market pabalik sa 7,000 levels natin. Kasi pag wala yan, yun, kita natin nalalagas yung ano eh, galawan ng mga blue chips. Okay, so nag-bounce kahit pa paano si RSI, pero si MACD nasa ano pa rin siya. Medyo bearish pa rin yung pinapakita naman niya. Okay, so nakita natin yung mga blue chips. Dito tayo sa mga winners. Aba, congrats ha. Ayan o. So sinundan niya yung trend lines na drawing natin kahapon. Tapos 11.6. Congrats lang sa mga nakakuha. So, di ba, panalo. Lotto, breakout, 7.5%. Si Apollo may volume din, no? 5.7%. Si Now, okay, pinag-uusapan to. 5.86%. Sino pa? Yung may volume. SMPH, uh, 3.52. Okay. So, finally, nag-bounce na siya. Manila Water, ayan, pinag-usapan natin kahapon. Bumawi siya ngayon, 3.7. GGS, may uptrend si GGS mamaya. Silipin natin yan. Then si Ali, 3.1%. PhilWeb, ayan, additional. Nag-Dow G pala siya. Anyway, tignan natin next week. 2.58%. Okay? Petron, nag-Verdi rin. Nabuhay na pala itong si Petron, no? Hindi natin napapansin, no? Okay ba? Medyo hindi pa rin ganun kaganda yung earnings niya, pero at least gumalaw na siya. Nickel and bounce 2.04%. Okay? So pero kahapon yung ibang mining stocks malakas yung galaw. So losers natin, hanapin natin yung may volume na lang. CTS, yung lalim na ito. Minus 9.38. Megawide, pag-usapan natin yan, 7.84. Robinsons Retail, meron siyang bumawi naman. May dividends. Tapos, isa pa na may volume. Monde, minus 3 point. Breakdown si Monde, no? Pangit pala yung first quarter niya. Okay. So, alalay na lang sa mga meron sa kanya. So, silip tayo dito sa Galawan, sa global markets. So, base dito, sideways mamaya. Sideways kahapon, no? Tapos ngayon, S&P Futures, 0.03, Dow Futures, negative 0.03, Nasdaq Futures, 0.03 naman siya. Okay? So, European stocks, mapula. Kanina, verde dito. Okay? Tapos sa Asian markets, mix. Pero mas marami yung mapula dito sa Asian stocks. Okay? So, dito naman sa crypto, maganda yata mag-trade Bitcoin 111K, pataas pa rin. Ethereum 2.6. XRP 2.4. Ito si Sol, lakas So 185 na siya, 4.26%. Dodge 2.45. Shiba is 1.97. Malakas pa rin yung cryptos natin. Okay? So pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si Ava sa listahan natin. Na siya. Nagkaroon na siya ng overbought level. So ang ganda kasi ng niya, ng earnings niya. First quarter is
801%, tapos yung annual niya is 8.38%. So, okay, justifiable yung ano, breakout. Breakout yata to doon sa ano o sakto lang sa pinag-uusapan natin na trading range. Sukatin ulit natin. Sakto lang, no? Ayun, no, sakto. Sakto dito sa ano, ito kasi yung tinitingnan ko resistance sa kanya kahapon dito. Ayan. So, tignan natin. Hopefully, hindi siya mauntog. Pero, kung malakas talaga yung bomba niya, pwede talagang ano yun, breakout pa rin. So, tignan natin by next week. Naging ano siya, naging winner for the month si ano si ABA natin, no? 70% recovery. So, 11.67%. Congrats nga po doon sa mga nakakuha, 900.47K net foreign buy po siya. Ayan. So, parabolic na yung ano niya. Yan, ang ganda. RSI at saka parehas yung ating MACD formation is maganda rin siya. So, very good. So, ayan. Currently kasi nasa resistance kaya hindi ko malagyan na next na move to eh. So, 0.7, syempre, yung pinaka-next na move natin. Pero, di ba, kung nahuli mo siya dito, lakas na rin, no? More than 20% na rin yung recovery pala ni, ano, ni Aba. So, okay. Ganda na kanyang galaw. Next, yung mga nag-bounce na stocks. So, property. Si Ali natin, malit lang pala pag tinignan mo siya. Pero, good sign, good sign. So, okay naman kasi yung ponda eh. 12.81%. And then, annual is 18.04. Yun lang talaga. Wala pa rin yung mga foreigners. Negative 30.15 million net foreign sell pa rin. Pero good sign, meron siyang 3.1 na galawan. Hopefully hindi magsawa si Ali sa pag-share buyback mismo ng kanya stock. So ang tingin ko sa kanya is sideways. Ayan. Kasi bubalik tayo dito sa pinaka-base natin. So next week na lang siguro natin makikita ulit kung o higher low, no? Kahit pa paano higher low naman yung price action. Kailan mahirap pa yung predict kasi nasa pa lang siya, nasa baseline. Okay? So medyo bearish pa rin yung MACD, and then di pa rin naman nakalampas sa RSI 50 level. Okay? So pero good sign syempre nag-bounce. For today's trading, next PhilWeb. Okay, so maganda pa rin yung galaw. So hindi na niya iniinda ngayon yung negative 1,000% sa kanyang earnings. Pero medyo nauntog siya kanina, Dow G. Pero ang usapan natin kahapon dito, di ba? Sa area na to kasi may mga gap siya dito eh. So 2.24. Tingnan na lang natin by next week kung itutuloy niya kasi yung RSI niya medyo bullish naman siya. Nasa above 50 level nga po siya. And then yung MACD is okay din naman yung kanyang pinaka-main na direction. Okay? So next week na lang natin mapapansin, pero at least meron siya na-establish nga na malakas na support malapit dito sa MA 100 around 1.7. Okay? So 2.58%, 38.7K net foreign buy. So mga traders lang to sa Philippine market. And then, yung mga iba pa nag-bounce, GGS, hopefully, maging kagaya siya ni Aba kasi parehas sila nag-umpisa dito sa ilalim and then saka siya umakyat. Ayan. So, ito pala yung untog niya last time. Tingnan natin kung makabalik siya. So, simula nung Monday na mag-breakout siya, so up rin siya ng more than 10%. So, good sign din yung kanyang RSI. Meron pa rin kasing momentum, yung pinaka-RSI level natin. So, may trend siya and then above siya ng 50% level. Kailangan ito lang kasi negative 47% sa earnings. Okay. So, meron siyang upcoming dividends na 2.27%. Okay? So good lahat ng direction niya. Higher low, RSI up, and then MACD formation. And ayan, meron pala siya. 20.08 million net foreign buy. Okay? So 3.13% good bounce. Next. So ito, hindi natin napapansin. Si Lotto, nakabalik na. Ganda ng swing niya. Hindi natin napansin to ah. Okay. Siguro kasi mababa yung volume niya. Okay. So maganda yung mga indicators. Meron siyang breakout sa MA 100. So tignan natin kung mag-close yung mga gaps dito sa area natin na to. Ayan, may gap siya. Oh. Tama-tama to. Fill the gap. Para kay Lotto by next week. So nag-gap siya 7.5% and 383K net foreign buy. Meron siyang magandang setup. Next, mega wide.
So bakit ka nag-breakdown? Okay naman yung first quarter, 14%. Tapos annual is 100%. Ayan. So ano ba to? Shake out. So bad sign at solid po naman yung pagkaka-drop niya. Tingnan natin sa 5-minute chart. Gap down siya oh. Sa pre-close siya dinali oh. May nang shake out yata dito kay Meg White. So dahil gap down, expect tayo ng konting bounce by next week. So hindi ko na lang muna lalagyan ng support si Mega White kasi solid yung pero parang technical bounce to by next week yun lang yung ko sa kanya. So overall picture, syempre bearish pa rin naman siya kasi below siya ng MA 100 natin no? So meron siyang malakas na resistance. Ayan. So ito yung pinaka 3D channel niya, bumubuka na descending line. Okay? So ayun, sakto pala sa support to. Tingnan natin kung shakeout lang to kasi nagbago naman na yung fundamental niya. Last time, okay din naman siya. Okay. May mga negative siya last time pero bumawi naman na, 'di ba? So wait na lang by next week pero yun nga nakakatakot syempre yung kandila. Pero in-expect ko magkaroon na to ng bounce dahil sa sudden drop. Negative 7.84% and negative 4.49 million net foreign sell. Okay? So bantay na lang sa mga merong mega wide. Ayan, so weekends na naman, hindi masyadong maganda yung overall picture ng market natin for the week kasi 1, 2, 3, 4, 5. Ang ganda ng trend natin sa MA9. Tapos bigla tayong binuhusan ng foreigners. Pero di bale, hopefully shakeout lang. Meron naman na tayong nakikita na bumabalik po sa kanila. So, bantayan na lang ulit natin by next week. So, aral na lang tayo over the weekends. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. Crypto ko to. Follow mo na lang ako. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Oops. And then, Twitter. In Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po. See you next week.